Kawan, o mahal kong Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, makasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagpamalasakit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti ay gumawa ng bagay na matuwid, ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magsastayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng pagmahal, kasamahan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Inasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran
ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Biyernes po ngayon, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Hesus Nazareno. At kasama din po ng Biyernes na ito, kalakip po ng panahon ng Kwaresma, ay iniimbitahan tayo at inaanyayahan tayo ng simbahan na sama-sama sa ating pag-aayuno at pag-abstain. Pagliban ng pagkain natin ng karne tuwing araw ng Biyernes. Hindi lang ho tuwing Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo, tayo'y liliban sa pagkain ng karne, kundi lahat din po ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma ay gagawin din po natin ito bilang pagyakap natin sa ating mga sakripisyo na ang ating pinapaliban sa pagkain ay nangangako din tayo na yung sakripisyong niyakap ko ay aking itutulong sa mga kapwa ko. Pero madalas sa ating pagdiriwang, masyado tayong nakatuon sa pangibabaw. Sinasabi natin, liliban ako sa karne tuwing Biyernes. Nag-ayuno ako ng Huwebes Santo. Pag Biyernes Santo, hindi ako kumakain. Pwede ngang hindi ka nga kumain ng karne sa araw na ito, niyaya mo nga kaibigan mo, nagkape kayo, pero sabi mo, ay tinapay lang ako kasi bawal ang meat ngayon. Pero habang humihigop ka ng kape at kumakain ng iyong tinapay, bila mo sasabihin, Mars, alam mo ba, si ganito, may chika ako. Hindi ka nga kumain ng karne. Pero ang kinain mo naman ay ang dignidad ng kapwa mo at ang karapatan niya sa isang mabuting pangalan. Hindi ka nga kumain ng karne, pero siniraan mo naman yung kapwa mo. Sayang naman ang pagsasakripisyo mo kung hindi naman ito magdudulot ng pagbabago ng buhay mo. Kaya magandang paalala po sa atin, sa ating ebanghelyo. Ang turo ho ni Jesus ay pinalalawig niya yung katuruan na huwag kang papatay. Ang sabi ni Jesus, sino mang magpuot sa inyong kapwa, ay pinatay na niya ang kapwa niya sa loob ng kanyang puso. Di ba gano'n naman, pag may puot at galit ka sa isang tao, that person does not exist in your life. Burado na siya. Hindi mo na siya kilala. Kaya 'di ba, pag nakikita mo siya, naririnig mo ang kanyang mga yapak, nako, umiiwas ka na. Pero maganda rin sa ating ebanghelyo at kalakip ng ating pagdiriwang ng Biyernes na ito sa panahon ng Adbyento, na hindi lang natin i-let go ang pagkain ng karne. Pero hamon din sa atin ang ebanghelyo, aside from letting go meat today, we are challenged by God the Gospel to let go of our hatred towards our brothers and sisters. Yun din sana ang i-let go natin. Pwede nga sabihin mo, Father, nilet go ko ho yung meat. Every Friday, Father, walang patid. Pero kapit na kapit ka naman sa puot at galit sa kapwa mo. Sayang naman ang mga pagsasakripisyo at pag-aayuno. Kung babalikan ho natin ang unang pagbasa ng nakaraang linggo, noon Friday last week, sabi ng mga Israelita, ba't hindi pinapansin ng Panginoon ang pag-aayuno namin? Para nag-aayuno kami, pero hindi naman, parang walang nangyayari. Pero sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías, nag-aayuno nga kayo, pero ang kapwa ninyo ay inaabuso ninyo.
Nag-aayuno nga kayo pero patuloy pa rin kayo sa paggawa ng masama at hindi mabuti, baliwala ang pag-aayuno. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito bilang Kristiyano ho ngayon, na oo, sa araw na ito, iniimbitahan tayo ng simbahan na lumiban sa pagkain ng karne. Pero sana ang lahat ng ito ay magdulot ng pagbabago sa buhay natin, na hindi lang karne ang lilet go natin, kundi ang puot at galit at ang puwang ng walang kapatawaran sa ating puso at paghihiganti, sana i-let go din natin. Alam ko, sasabihin niyo, Father, napakadali namang hong sabihin, Father. Pero alam naman natin na mahirap gawin ito. Di ba? Madaling sabihin, pero alam natin na napakahirap gawin. Kasi mas gusto natin panghawakan yung galit. Mas gusto natin panghawakan yung sama ng loob na yon. Pero sa totoo lang, di ba ang bigat sa puso? Di ba kapag may naalala kang kinaiinisan mo, kinasasamaan mo ng loob at kinapupuotan mong kaibigan o tao, dating kaibigan siguro, di ba ang bigat sa dibdib? Do you want to live na parang ang bigat sa dibdib nung dinadala na puot at galit na yon? Gusto ng Diyos na lumahaya tayo ron. Kaya ang imbitasyon niya sa atin, i-let go mo na. Let go of that hatred. Let go of that anger. Sabi nga ho, may isang talinhaga, ang pagkapit daw sa puot at galit ay para ka raw nakahawak sa isang patalim na habang inaalagaan mo yung galit na yon at mas lalo mong pinapansin, parang iniipit mo daw yung kamay mo sa isang patalim at sino ang nasasaktan, sino ang nagdurugo? Ikaw lang din. Pero kung bibitawan mo yung patalim na yon, ang sugat na naidulot nun, maghihilom sa iyong kamay. Kaya ang tanong ko, gusto mo maghilom yung sakit na yon? Alam ko yung puot at galit na yan ay nagmula dahil nasaktan ka. And no one blames you for that. Pero nasa iyo na kung hahawakan mo yung galit na yan at gusto mo magdurugo ka, o gusto mo bang bitawan para maghilom ka? At ang paanyaya sa atin ng Panginoon, maghilom tayo. Huwag tayong manatiling sugatan, huwag tayong manatili na nasasaktan. Ang nais ng Diyos para sa atin, maghilom tayo. Lalo na sa mga sakit na idulot ng kapwa natin. Let go of that anger, let go of that hatred, so that God can come in to heal that wound. Ito yung imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon, sa ating pagyakap ng sakripisyo, sa ating pagyakap at paghingi ng awa at tulong sa Diyos, na alam natin ang kanyang turo ay hindi madali. Pero ang turo din niya ang magbibigay sa atin ng kalayaan at kaganapan ng buhay. Minsan, ang turo ni Jesus hindi madali para sa atin. Pero kung gagawin natin ito magbibigay sa atin ng kaganapan at kaligayahan sa ating buhay. Kaya pwede nating hilingin sa mahal na pong Jesus Nazareno, Panginoon, masyadong mabigat ang laman ng aking dibdib ngayon. May lupuwang ng puot sa puso ko. Tulungan mo ako, mahal na pong Jesus Nazareno, na bitawan ito. Tulungan mo ako sa iyong grasya na maghilom ang sugat na naidulot ng kapwa ko sa akin. Tulungan mo ako magpatawad sa kanya. Tulungan mo ako na lumakad ulit na iyong pinagaling at nawa, Panginoon, ako din ay magdulot at magbigay kagalingan sa kapwa ko. Tulungan mo ako, Panginoon, bitawan ang galit at kumapit sa iyo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao
labis na napagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating itugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapa ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ating nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na loob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Dinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, alang tanang kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo, pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit.
bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga masala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa
ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ibigay ang pagbabasbas ay nais po nating i-welcome po ang pamayanan ng parokya ng mahal na Birhen ng Santo Rosario sa Malipampang San Ildefonso, Bulacan. Kasama po nila ang kanilang kura paroko, si Father J. Santos. Palakpakan po natin sila. Sila ho ay narito dahil binalik na po nila ang Nazareno na nanatili sa kanilang parokya. No? At patuloy din po nating ipagdasal ang bawat deboto dito sa ating simbahan at sa anumang panig ng mundo at ganoon din ang mga sumusubaybay po sa ating mga online masses. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.